Oy, part 8 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Isang linggo na ang nakalipas mula nang mapadpad si For sa tahanan ng dalawa nating bidang pumapag-ibig, at sa tanan ng linggong yun ay may nagawa ng ang diary o tinawag na Valeforce Archdemon Observation Log itong si For ukol sa mga naobserbahan nito habang nasa kastilyo. Mula paglilinis, paghuhugas, pagpre-prepara ng pagkain kasama itong si Neffy, na medyo nakakapagod daw pero carry naman ika ni For. Marahil dahil na rin daw sa mga papuri sa kanya ni Neffy kaya gumagaan ang pakiramdam niya. Ngunit lubos nga raw siyang nahihiwagaan sa relasyon nila Neffy at Zagan, at di niya maintindihan. Kada umagang araw ay pinupuntahan ni Neffy ang Archdemon, na todo tinititigan ng mukha ng nasabing binata habang natutulog ito, at dahil nasa na-curious siya sa kung ano ang ganap ng dalawa ay nilapitan niya ito, at dito nakita na tinitignan lang naman ng dalaga sa iba't ibang anggulo ang binata, sabay tila nagwiwiggle daw ang tenga nito habang nakatitig sa binatilyo. At may binubulong daw na, bukas na ang araw, na hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Ito naman daw na Archdemon tambay lagi ng library kung saan buong araw nagbabasa ng mga sorcery books, kasama nga raw itong si Neffy minsan na binibigyan ito ng hands-on lessons since apprentice ito ng Archdemon. Ngunit isa pa raw sa hindi niya maintindihan ay bakit may pakanlong pa ang dalaga sa binata tuwing sila ay nag-aaral, sinusubukan din daw hawakan ng binata ang dalaga ngunit tila nagkakahiyaan daw ang dalawa. At nang isang beses na mapansin daw siya ng mga ito ay tila mangtangang mga ewan ang dalawa na biglang kumala sa isa't isa at pinagtataka kung may mali raw ba siyang nakita. Bagamat marami raw siyang katanungan ay naging magaan at masaya ang pakiramdam niya mula noong tumira siya rito. Di na nga nakaligtas si For sa mata ni Manuela at lubos ang tuwa sa pagka-cute-cute na bata nang sila ay mapa-shopping dito ng mga damit. Bagamat nagrereklamo si Zagan at nakaka-stress daw mamili sa store nila Manuela ay pinabatid naman ni Neffy na mukhang tama naman ang naging desisyon nila dahil tuwang-tuwa si For sa bagong outfit nito. Lubos nagpasalamat na nga si For sabay hinawakan ang kanilang mga kamay na tila isang pamilya nang ang naglakad sa bayan. Samantala, moment naman si Ate Chastilimu at ang tanga niya raw sa pagsauli niya ng kanyang sacred sword, ngunit at least daw makakatulong ito na madelay ang pagtugis ng simbahan kay Zagan. Kahit di man raw siya sure kung matutuwa ang ating bida sa kanyang ginawa, di niya raw maintindihan ang kanyang sarili at ginawa niya yun, at wala naman daw siyang plano na pumagitna sa dalawa, sabay drama na sana maalala siya ng dalawa kung sakaling siya ay sumakabilang buhay na. Sigurado raw magiging mabuting tatay itong si Zagan, pagmumuni-muni na nga ni Chastili sabay nagulat nang makita sila Zagan at Neffy kasama ang di kilalang bata at inakalang anak nila ito. Ano pa nga ba at kinataranta na ito nila Zagan at sinabing ang tabal daw ng bunganga ni Chastili sa wala raw ganoong ganap sa kanila ni Neffy, sa ngayon, ika ng binata. Teka, anong sa ngayon, ika na nga lang ni Chastili sa mga narinig habang itong si For naman ay napatanong kung sino raw ba itong nakasalubong nila. Teka, sino ka nga ulit, ika naman ni Zagan na nagpaiyak na nga lang sa dalaga sabay singit ni Neffy at si Miss Chastili nga raw ito. Ay sorry na nga lang si Zagan at di niya raw kasi nakilala at iba na ang pananamit nito, sabay tanong kay Chastili kung bakit nga ba ganito na ang pananamit nito. Bago pa man makasagot ang natarantang dalaga ay dumating na nga sa eksena ang mga kasamahan nito dati at hinahanap ito, at delikado raw na mag-isa lamang ito. Bigla na nga lang naramdaman ni Zagan ang galit ni For nang makita ang mga knights, na siya niyang agad pinigilan at huwag raw mag-eskandalo at baka pag magkagulo ay madamay ang mga tao. Habang ang tatlong itlog naman ay hinayla na itong si Chastili at hinahanap nga raw ito ng Cardinal, na pinag-alala na nga ni Neffy. Kalaunan ay narating na nga nila Zagan ang dating kastilyo ng hinalili niyang Archdemon, at dito natigilan na si For at amoy pamilyar daw ang nasabing lugar, at mukhang tinirhan daw ito ng mga dragon dati, dahil maging ang porma raw ng kuweba ay parehas ng dati niyang tirahan. Rekta pinasok na nga nila ang kastilyo, with matching holding hands pa ng dalawang pasimpleng malalandi. At dito napansin ang isang uri ng golem o chimera ayon dito kay Zagan na marahil ginawa raw ng dating Archdemon para bantayan ang nasabing kastilyo. Dito muling napansin ni For ang isang kakaibang magic circle na may dragonic pattern sabay itinuro kay Zagan at nahanap niya nga raw para sa binata, agad pinuri na nga ito ng Archdemon na lubos kinatuwa ng bata sabay ibinida kay Neffy at pinuri nga raw siya ni Zagan. Ayon kay For ay maaaring 100 daw ito, kaya naman ipinaubaya na ni Zagan sa bata na lubos na namang natuwa.
Siyang tunay nga ay na-activate ito ni 4, habang itong si Nefi naman ay napansin ni Zagan na tila hindi mapakali, hanggang sa mapagtanto ng binata na marahil medyo nagselos ito sa bata dahil ito lamang ang hinahawak-hawakan nito sa ulo at pinupuri, kaya naman agad ginawa na lamang ang tingin niyang nais ng dalaga. Naputol na nga lang ang pagmomoment ng dalawa nang mapansin na sila ni 4 at nabuksan na nga nito ang hidden door. Agad tinungo na nga nila ang lagusan sa loob ng pinto hanggang sa marating na nga nila ang isang silid na puno ng libro, na lubos na nga nilang kinamangha. Di na nga nag-aksaya pa ng oras itong si Zagan at hiningi ang tulong nila Nefi at 4 na hanapin ang mga libro na may koneksyon sa mga demons at archdemon crests. Sa kanilang paghahanap ay pinagtaka naman ni 4 kung nakakabasa raw ba ng isip si Zagan dahil nabasa nito ang isip ni Nefi kanina. Ayon naman sa binata ay napansin niya lang naman daw ang mga pahiwatig ni Nefi. Sana all na nga lang itong si 4 at nakakainggit daw. Ribat naman si Zagan sa bata at di na nga raw siya ibang tao pa sa kanila. At siguro naman sa libong taong itinatagal ng isang dragon sa mundo ay alam na nito kung nais o ayaw sa kanya ng mga tao at mga iniisip nito. Pero kung nais nga raw nito umalis ay nasa saka niya na yun. Napakapit na nga ng mahigpit si 4 sa braso ni Zagan at sinabing nais niya raw magstay sa kanila. Sa gitna ng pagmomoment ng mag-ama dalawa ay napansin na nga ni 4 ang isang libro. At dito nakita na libro ito tungkol sa 12 sacred swords, na lubos pumukaw na nga sa atensyon ni Zagan at di raw siya nagkamali, na ang mga marka na nakalagay sa crest niya ay nakita niya rin sa sacred sword, na bagamat di sakto pero halata raw na nagmula sa iisang pinanggalingan. Samantala, sinalubong na nga nila Chastili ang pagdating ng Lord of Angelic Knights na si Sir Raphael Hierendel. Ayon sa Knight ay nabalitaan niya nga raw ang pag-alis ni Chastili sa posisyon nito, at rekta tinanong ang dalaga kung ilan daw ba ang bilang ng sorcerers na napatay na nito. Nagulat na nga si Chastili sa tanong ng Knight na kilala sa may pinakamaraming napaslang na sorcerers, at marahil nandirito para kunin ang kanyang ulo. Abat palaban din itong dalaga at sinagot ang Lord of Angelic Knights na wala raw ito sa bilang ng mga napaslang na sorcerers, na kinataranta na nga ng kanyang mga kasamahan at maghinay-hinay nga raw itong si Chastili. Natawa na nga lang ang Knight at ngayon lang daw ulit may sumagot sa kanya ng ganito, lalo na't siya raw ang unang babae na gumawa nito. Sakto pwede mo yang ipagmayabang sa kabilang buhay, banat na nga ng Knight sabay pagpagitna ng kanyang mga kasamahan at tumakbo na nga raw si Lady Chastili. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa Knights ko? Singit na nga ng Cardinal na umeksena sa mga kaganapan. Huwag ka nga sumabat tanda, tsaka di ba kinumpis ka mo espada nitong dalaga? Siguro naman alam mo na pinipili ng Sacred Swords ang nagmamay-ari nito, at hanggat nabubuhay ang nasabing may-ari nito ay hindi ito magagamit ng iba. Di patayin ko na itong hype na ito nang tapos na, ika na nga ng Knight. Nabahala na nga ang Cardinal sa tugon ng Knight at maging si Chastili ay nakidiskusyon na rin, di na nga ito nagustuhan ng Lord of the Knights kaya pinag-initan na itong si Chastili, sabay pa sa rin kay Cardinal kung ito raw ba gusto nito, na ang prinoprotektahan nitong Angelic Knight ay mamamatay na lamang basta nang walang laban dahil walang sandata. Wala na ngang nagawa ang Cardinal kundi ibalik ang espada ni Chastili, at dito tila napagtanto ng dalaga, na marahil sinadya ito lahat ng Knight nang maibalik sa kanya ang espada at lubos pinagtataka kung bakit. Pang-aasar naman ang natanggap ni Zagan mula sa best friend niya na kasama na nga nitong umiinom, at nabalitaan nga na may bata nang nakikitira sa kanya bukod kay Nefi. Nagulat na nga si Barbatos nang sabihin ni Zagan na kilala raw nito ang bata na nakatira na sa kanila, na lubos nagpaisip na nga sa best friend niya. Hanggang sa mabanggit na nga nito si Valefor, pangalan ni 4 na balitang lumusaw raw kila Zagan noong nakaraan, ngunit di alam ng iba na bata ito sa loob. Isa nga raw itong malaking lalaki na usap-usapang isang dragon, at sayang naman daw na basta na lamang pinalampas ni Zagan dahil magandang catalyst sana ang makukuha nila mula sa bangkay nito. Sabi ko na magandang itago ko lang ang pagkakakilanlan ni 4 sa baliw na ito, sa isip-isip na nga ni Zagan, sabay pangungulit na naman nga ni Barbatos kung sino raw ba yung bata na sinasabi niya. Sabihin na nga lang daw nila na ampun niya, na kinatawa-tawa na nga lang ni Barbatos. O siya, seryoso na nga, ika na nga ni Barbatos at ibinalita kay Zagan ang tungkol sa pagdating ng kinatatakutang Knight, ang Sorcerer Hunter na si Raphael. Kung saan napili nga raw itong si Zagan bilang ika-500 biktima nito. Pinagtaka na nga ito ni Zagan at may ganoon daw ba kalakas na Knight, ayon naman kay Barbatos ay bali-balita raw kasi na kumain ito ng isang dragon, na siyang pinanggalingan ng lakas nito.
Dito na nga natigilan si Zagan at naalala ang galit at hugot ni Four laban sa mga Knights at kaya raw pala ganoon ang bata. O siya, huwag na tayo magpaligoy-ligoy, dami mong info ngayon, ano kapalit nito? Tanong na nga ni Zagan kay Barbatos. Ari-arian ni March Osias, hayaan mong ako mag-manage para sayo, rektang tugon na nga ni Barbatos, di pa man natatapos sa pagsasalita ang best friend niya ay binara niya na agad ito at alam niya raw ang galawan nito kaya huwag na lang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay napatanong na nga si Zagan kung ano raw ba itsura nung tinutukoy nitong Knight, ayon naman kay Barbatos ay malaki nga raw itong matandang lalaki na may peklat sa mukha. Akalain mo yun, kamukha siya noong nasa likod natin, ika na nga ni Zagan na lubos kinagulat na nga ni Barbatos. Pag-ulat na rin po ng like at subscribe ko mga idolo, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.